Hello guys, welcome back po sa ating channel. At kagaya ng sinabi ko kahapon dun sa previous video natin, gagawa ako ng video tungkol sa SSS, kung paano tayo makapag-apply online para makakuha tayo ng benepisyo kagaya ng na-approve sa akin na about 16,000 pesos. So ang exact amount po na makukuha ko ay 15,966 pesos. So yun po ay na-approve na. Yung sa akin po ay na-approve na. So hinihintay ko na lang po na dumating sa aking bank account. So ito guys, dito nga sa video na ito, continuation po ito ng video kahapon. At doon po ipinakita ko kung paano tayo makakuha ng requirements para dito sa SSS. So ang ano po ang requirements para dun sa mga hindi nakapanood, ang requirements po ng SSS ay kailangan nila ng DOLE certification. So dalawa yon. Ang isa ay termination of employment. So kung paano po makukuha yan, panoodin nyo po yung previous video natin. So ang title po nun ay paano makakuha ng DOLE certification online. So online po yun, hindi nyo na kailangang lumabas para makakuha ng DOLE certification. So ang kukunin nyo lang sa labas ay yung papanotaryo na termination of employment po. So itong sa DOLE at saka sa SSS, hindi nyo na kailangan lumabas. So online po ang process nito. So yon, simulan na natin guys ang ating video. So ang una nyong gagawin, siyempre ihanda nyo yung nakuha natin na affidavit of termination of employment. So yung nakanotaryo, ipinanotaryo natin yan. So ihanda natin yan. At saka yung ating nakuha sa DOLE na certification. So ito yung sa akin, naka-prepare na yan. Pero nagamit ko na po yung sa akin na approve na. Kaya gusto kong ma-share sa inyo dahil hindi po ito utang. Hindi po natin ito loan at hindi natin ito babayaran sa kanila. Ito po ay programa ng SSS. Benepisyo nila para sa ating mga miyembro ng SSS. Kung ikaw man ay seaman, kung ikaw ay OFW, kung ikaw ay land-based man o yun nga seaman o nagtatrabaho ka dito sa Pilipinas at naapektuhan ka nawalan ka ng trabaho dahil dito sa pandemic. So meron lang po silang ilang requirements dito. Kailangan meron kang 36 months na hulog sa SSS. Kailangan na kumpleto ka ng 36 months. Then for the past 18 months, kailangan meron kang 12 months na contribution o hulog sa SSS. So yun, proceed na po tayo dito sa application online. So ang una nyong gagawin, pupunta po kayo sa inyong internet browser. Then hanapin nyo yung website ng SSS, sss.gov.ph. So kapag nakita nyo na yan, dito sa kanang bahagi sa member, dito may nakalagay member, mag-login po tayo dito. Click natin yung member. Then yan, mag-open sila ng panibagong tab. Then enter natin yung ating user ID sa ating SSS. Then ang ating mga password. So ilalagay ko lamang po ang aking password. So ayan, click natin yung I'm not a robot. Then click submit. Napakadali lamang po nito at kagaya nga ng sinabi ko, hindi nyo na kailangang lumabas ng bahay. So napaka-safe po nito at online nga. So yon, kapag nakalagin na tayo dito sa ating SSS online, meron tayong makikita dito na services. So ito yung ating hahanapin dito, e-services. So yan, ang una nyong gagawin guys ay mag-enroll kayo ng bank account. So para yung makukuha nyong pera is diretso na ihuhulog ng SSS dito sa ating bank account. So tatandaan nyo po yan. So yun ang uunahin nyo. Click natin yung bank account. Napakadali lang po nito. At kukunin nyo lang yung pangalan ng bangko, kung anong bank yung gagamitin nyo. Then yung account number. Then yan, confirm account number. Then proceed na kayo, I agree, then enroll bank account. So yan sa akin po, kung makikita nyo, meron na akong naka-enroll na bank dito sa SSS. So naka-ready na po yan para ma-receive yung ating
benepisyo na galing sa kanila. So, about 16,000 po yun. 15,966. So, sayang po yun kung hindi natin makukuha dahil marami na pong nakakuha nito sa SSS. So, yan. Kapag okay na, nakapag-enroll na kayo ng bank account, punta uli kayo dito sa e-services. Then, hanapin nyo po yung apply for unemployment benefit. So, ito, apply for unemployment benefit. So, click nyo yan. So, yan. Ito yung lalabas. Nakalagay po dito ang ating mailing address. Kailangan updated dyan. Kung hindi updated, meron po tayong ipipindutin dito para ma-update lahat ng information, yung email address, contact number, at saka ang ating mailing address. So, i-update nyo po kung hindi updated. Kung updated na, proceed na kayo dito sa mga required field. Dito sa mga naka-red asterisk, ayan po ay importante. So, fill upan nyo po yan. Yan, nakalagay nga po dito yung bangko na kung saan dito natin marireceive ang ating benefit. So, yan, employment category. So, ako po ay sakop ng OFW dahil ako po ay seaman. So, depende po sa inyo yan. Then, date ng separation. Guys, tatandaan yung date ng separation. Kailangan ito yung nakalagay sa DOLE certificate nyo. Kailangan magkakapareho siya ng date. So, yun, kagaya nung akin, January 9 ako naka-uwi dito sa Pilipinas. Date of arrival ko po yan dito sa Pilipinas. So, yun din ang ilalagay ko dito. Then, reason, ang ilalagay nyo po dito is kapareho din yung nakalagay sa DOLE certificate. Ang inilagay ko po ay economic downturn. So, yan. Then, yung employer name, hanapin nyo kung anong agency kayo o anong company kayo. So, automatic na po lalabas yung employer ID. Hindi nyo na kailangan pilapan. So, yung address, automatic na din lalabas. Then, yan. Mapapansin nyo dito sa baba, may nakalagay na proceed. So, click nyo yung proceed. Yan. Kapag na-click nyo yan, itong sa akin, mapapansin nyo po, unemployment application will be rejected due to the following. So, yan. Ang sa akin po ay ito na yung lumabas. So, sa inyo po, meron pa kayong i-fill out dito ng mga information. So, napakadali lang po nun. Puro personal information. So, yan. Ito po, napakadali. At kapag na-fill out nyo na lahat, mag-sesend sila ng email. So, titingnan nyo yung email address nyo. Babantayan nyo. May marireceive kayo na email galing sa SSS. Then, doon nyo po i-reply ang inyong mga documents na hinahanap nila. Yung dalawang document na inihanda natin. So, ganito po yung example ng email ng SSS. So, ipapakita ko sa inyo. Hanapin natin ang kanilang email sa akin. So, yan. Ito ang nakalagay sa kanilang email. Ayan. To continue with the processing of your unemployment benefit claim, please reply to this email and attach the scan or image file of the following. So, yon, napakalinaw po dito. Re-reply nyo daw po sila dito at i-attach nyo yung certification na nakuha nyo. Number 1, certification issued by, yun nga, ng DOLE, Department of Labor and Employment. Kailangan i-attach nyo yan. Then, number 2, notice of termination of employment issued by employer or yung ating nakanotaryo o yung ipinanotaryo natin na certification. So, yan. Kapag kumpleto na yung dalawa, pwede nyo nang i-reply dito at i-attach nyo yung copy. So, ganun lang po kadali. At magre-reply ulit sila kung na-approve kayo o hindi. So, ipapakita ko po sa inyo yung unang reply nila. So, ang unang reply ng SSS sa akin ay ako po ay rejected. So, hanapin natin ang kanilang reply na hindi po ako na-approve ng SSS. So, yan. Ito. Sabi nila, dun sa unang reply nila, siguro mga 10 days sila nag-reply. Ang sabi nila, yon, Dear Christopher, we regret to inform you that your unemployment benefit claim application to SSS filed
on July 12, 2020 is rejected due to the following reason. So yan, may mga reason po na nakalagay po dito kung bakit daw ako na-reject. So hindi po ako na-approve nung unang application ko. Yan. Submitted, ito po yung mga dahilan. Submitted documentary requirements has discrepancy on name, date of involuntary separation. So meron daw mga discrepancy dun sa mga ipinasa ko na papeles na sa kanila. So yung pangalawa, submitted documentary requirements has incomplete information on name, date of involuntary separation. So yan, ilan lang po yan sa mga reason na kung bakit daw ako hindi na-approve. So yun, wag po kayo mawawala ng pag-asa kung ma-reject kayo o hindi ma-approve sa unang application. Ang ginawa ko po dito ay nag-apply ulit ako. Pumunta ako dito sa SSS na website. Then, inulit ko po yung application ko. Wala akong binago dun sa certificate na ipinasa ko. Then, after kinabukasan po, nag-message na naman sila. At ito na yung na-receive ko. So, yan. Dear Christopher, we are pleased to inform you that your unemployment benefit claim application to SSS filed on July 23, 2020. So, nung kamakalawa lang po yan, has been approved on July 24, 2020. So, kinabukasan, July 24, approved na agad yung application ko. So, yun, nakalagay nga po dito ang amount na makukuha ko at hihuhulog nila sa aking bank account. So, 15,966 pesos. So, yan. About 16,000 pesos po. So, sayang po yan kung hindi natin makukuha. At hindi naman po natin yan utang or loan sa SSS. Yan po ay benepisyo nila sa ating mga miyembro ng SSS. So, yan guys. Sana masundan nyo yung mga procedure na ibinigay ko. Napakadali lang po. Sabi ko nga, wala kayong ang pupunta nyo lang sa labas, ang ipupunta nyo lang sa labas ay para dun sa termination of employment na ipapanotaryo nyo. Pagkatapos nun, wala na yung sa DOLE, kailangan na sa online, pwede na online, at ang SSS naman ay online na din. So, isang beses lamang po kayo lalabas. So, yun guys, sana makatulong sa inyo, i-share nyo din sa iba. At huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, pindutin ang bell icon para sa mga susunod pang mga video. Thank you guys and God bless.